Magandang hapon, ngayon ay January 11, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin umiiral ang shearline or meron pa rin po tayo mga pag-ulan na mararanasan mostly sa eastern section ng ating bansa. Dulot po ito ng dalawang weather system. Ang shearline magdadala pa rin ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, while ang easterlies naman ay patuloy pa rin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon naman ay patuloy pa rin umiiral sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Magiging maulap pa rin po yung ating kalangitan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, maging dito sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region at posible pa rin yung mga light rains na dala ng amihan. While dito naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, partikular na po yan dito sa Ilocos Region, rest of Central Luzon at dito din sa Metro Manila, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Though mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan, may mga isolated light rains pa rin na mararanasan na dulot ng amihan. And dito naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, posible pa rin yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies, lalong-lalo na dito sa malaking area pa ng Mindanao. And sa kasalukuyan po, wala tayong minomonitor pa na LPA or bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit dito po sa labas ng ating area of responsibility, meron tayong mga minomonitor na cloud clusters. Dito po yan sa may southeast na Mindanao, kung saan monitoring po tayo dito sa mga kaulapan nito sa possibility na ito ay magkaroon ng sirkulasyon at maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. At para naman sa maging lagay ng ating panahon bukas, araw ng Lunes, patuloy pa rin iiral or magdudulot ng mga pag-ulan ang shearline, mostly dito pa rin sa may silangan ng northern at central Luzon. May mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, dulot nga po nitong shearline. Posible po mga light to moderate pa rin yung ating mga pag-ulan, but may possibility din na paminsan-minsan may mga malalakas na pag-ulan tayong mararanasan, lalong-lalo na sa ilang bahagi ng Cagayan at Isabela. Kaya naman muli, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Samantala, dito naman sa area ng Bicol region, mataas pa din po yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot naman ng easterlies. While dito naman sa bahagi ng Cordillera Administrative Region at rest ng Cagayan Valley, patuloy pa rin po magiging maulap yung ating kalangitan. May mga light rains pa rin na mararanasan na dala ng amihan. And dito naman sa Ilocos Region, rest of Central Luzon, maging dito din sa area ng Metro Manila, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan, but posible pa rin yung mga isolated na mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot ng amihan. And for the rest of Luzon, may mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin po tayong mararanasan na dulot ng easterlies. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 22 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan, maging dito din sa area ng Palawan. Though mababawasan na po yung possibility ng mga pag-ulan natin, mostly dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao, posible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms na dala ng easterlies. And during severe thunderstorms po, may possibility pa rin ng mga katamtaman at kung minsan ay mga malalakas po na pag-ulan, kaya muli, doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat po ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. At dahil naman sa amihan, meron pa rin tayong nakataas na gale warning. Dito yan sa mga seaboards ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, kasama na yung Babuyan Islands, maging dito din sa area ng Isabela, Aurora, sa northern coast ng Quezon, partikular na po yan sa General Nakar, kasama na dyan yung sa northern and eastern coast ng Polillo Islands, kung saan mapanganib pa rin po yung pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin sa may mga maliliit na sasakyang pandagat.
At para naman po dito sa ating tropical cyclone potential o yung TC threat potential na ating pinapalabas, may kita po natin na sa mga susunod po na araw or possible this midweek or yung second half po ng linggo neto, posibleng may mabuo at may pumasok na LPA sa loob ng ating area of responsibility. And nakita po natin na posibleng tumungo ito dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao area. So for now po, ang possible po na kung meron mang mabuo na LPA sa labas ng bar, possible po na pasok nito sa loob ay Wednesday, and then kikilos po ito patungo dito sa may silangan ng Visayas and Mindanao area. So expect po natin most likely sa second half ng week na to magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, dulot po nitong possible na LPA na ito. But then posible pa po itong magbago dahil sa ngayon wala pa po tayong namomonitor na mismong circulation, kaya naman continuous monitoring pa rin and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, though nakikita po natin medyo hihina yung amihan, ay makakaapekto pa rin ito sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. So sa mga susunod po na araw, prevailing pa rin yung amihan natin, mostly sa taas po na bahagi ng ating bansa. And bukod po dito, may possible po tayo na LPA na mabuo at makaapekto sa silangan naman ng Visayas at Mindanao. So in the next 3 days po, mula Tuesday hanggang Thursday dito sa Metro Manila, patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. By Tuesday and Wednesday, may mga tsansa lamang tayo ng mga isolated light rains na dulot ng amihan, while dito naman by Thursday mataas po yung possibility ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. And dito naman sa area ng Baguio City, in the next 3 days, patuloy pa rin pong iiral ang amihan. Posible po yung mga isolated light rains lamang na ating mararanasan. And dito naman sa area ng Legazpi City, by Tuesday and Wednesday, mababawasan na po yung mga pag-ulan na ating mararanasan, though may mga biglaang pag-ulan pa rin po na dulot ng mga thunderstorms. Ngunit by Thursday po, magiging mataas po muli yung possibility ng mga pag-ulan natin. Maaaring dulot po ito ng trough ng possible na LPA po natin sa mga susunod na araw. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio ay 15 to 24. Sa Legazpi City naman ay 24 to 32 degrees Celsius. While dito naman sa bahagi ng Visayas, sa Metro Cebu by Tuesday and Wednesday, patuloy pa rin po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May mga possible na biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. And by Thursday naman, magiging mataas po yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog natin, or magiging maulan po yung panahon na dulot naman ng trough ng possible na LPA natin. While dito sa area ng Iloilo City, in the next 3 days, kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, ito po yung mga short period na mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms or ng easterlies. And dito naman sa area ng Tacloban City, by Tuesday, less na po yung mga pag-ulan natin. Ngunit by Wednesday and Thursday, magiging mataas po muli or magiging maulan po muli yung panahon na ating mararanasan. Dulot po ito ng trough ng LPA na yung possible LPA po na binabantayan nating mga cloud clusters. Agwat po ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo City naman ay 25 to 32 degrees Celsius at sa Tacloban City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, partikular na po yan dito sa Metro Davao. By Tuesday, less po yung mga pag-ulan natin, but meron pa rin mga short period or yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. While by Wednesday and Thursday naman, magiging maulan naman po yung panahon na nakikita natin. Dala po ito ng possible na LPA na mabuo dito sa may southeast ng Mindanao. While for the area naman ng Cagayan de Oro City
City and Zamboanga City. In the next 3 days, patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May mga isolated rain showers or thunderstorms lamang pong mararanasan na dulot ng easterlies. Agad ng temperatura sa Metro Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 25 to 31. Sa Zamboanga City naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 5:44 p.m. at ang sunrise naman ay bukas ng 6:24 a.m.